Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung possible na updates bukas kay Nitro. Siyempre manghuhula na naman tong si Bugs. Baka sakaling pumalto na naman tayo sa mga pwede nating i-hoard na item. So simulan na natin yan based dito sa roadmap muna ni Nitro. So sa first quarter may Battlefront Renewal, pangalawa yung Rapier, pangatlo yung Bootcamp. Pero hindi natin sigurado kung gawin ba nilang Rambolito yan. May idea na rin ako regarding do sa bootcamp kung kailan mag-i-start guys. Pero ito ay hula lang guys possible updates nga, di ba? So, syempre last week of the month, possible na Battlefront Renewal yung isingit nila ngayong January. Kasi last week na So, huling patch note na. So, ilalabas na yung Battlefront Renewal. Ano yung Kuya Bugs? Magkakaroon kasi ng parang chest na randomly na magre-respond sa mapang to para magkagulo ulit. So, possible na magkaroon ulit ng panibagong kalaban or sabihin natin panibagong boss map na naman para dito. So, yun. Tapos yung pangalawa, sa kanilang possible na update bukas, yung Awakening na hinihintay natin. So, sa Awakening, ayan, papakita ko na lang sa screen. Kita nyo naman kung ano yung kailangan nilang item. 35% tier, 10 Ancient Alloy, tapos Morion and Gold Coins. Kita nyo naman, 30% lang ng production para mag-success, 70% yung fail dyan. Ang kinapangit nyan guys, wala siyang every 10 fails, merong isang piraso. So medyo mahirap yan. Kasi 10 Asian alloy. Magkano alloy ngayon? Nasa 3K? Magkano alloy? Mura na alloy, 2.7. So kailangan nila ng 10 pieces. So 27,000. Tapos 35 pieces na process. Magkano process? Grabe yun sa process. 195. So kung kukumpute natin 195 times 35, so kita nyo kung magkano magagas nila sa isa. Tapos magpa-fail lang. 6,000 plus 27k. So sa isang roll, gagas sila ng 35,000 na diamond. 35k diamond, di ba? Sobrang mahal. Tapos kailangan nila ng 5 piraso. Sureball ba na makakarap agad nila yon sa 5 piraso? Dun sa 5 piraso pa lang guys, kung halimbawa sobrang swerte mo sa Nitro, 170k, di ba? So sa 5 yun, 170k kung swerte ka. Kung dalawa yung ikakarap nila, almost 338k diamond pag walang basa guys, pag sobrang swerte. So ma-wix na nila dyan yung Incest Burner at saka Compass. Ano nga pala guys, may nagtaas kung meron ding Awakening dito. Meron pero sobrang layo. Essence of Curses na yung kailangan dito guys. So possible na tumaas pa yun. Pero hindi pa sa ngayon guys, medyo malayo pa. Ito kasi talagang nilagpasan na nila to Kita nyo naman yung patch nung ngayon pang pang anniversary, yung bagong mount, di ba? Pang anniversary yung patch nung guys. Pinakdawan talaga tong Awakening. Sana ngayon naman Awakening kasi tapos na yung free plus 5, di ba? Hanggang na to, hanggang bukas na lang. End na siya. So possible na magkaroon na Awakening kasi ito na yung senyales. Parang nung nakaraan, di ba? Nagbigay din sila ng ganito para makapag-awakes. Okay? So, Incest Burner pwedeng tumaas mga bossing, syempre. Bilang ilalagay nila yan sa Compass, kailangan over-ups na kasi napakamahal nung ginas nila. Pati sa Incest Burner. So, pwede na kayong mag-hoard doon. Pero nasa sa inyo guys Ako kasi may hoard na talaga ako. May plus 5 pa nga ako Binebenta ko siya ng napakamahal. Plus 5, plus 5. Okay? So dito may pinurchase din ako dun sa mga alt ng mga ganito. Mentality. Kasi kapag wala nang supply niya. Lalo yung Compass wala nang supply ata sa akin. So kita nyo naman sobrang halaga. Ito pinakamahal kasi ito is parang marami kasi makakagamit na melee. Spear. Diba? Assassin. Tapos yung Twin Sword. 200, 100. Diba? So ayan. Ruby Compass na 2 piraso na sa server namin. Tingnan natin dito kung nabibili. So nabibili guys pero parang G-Trade lang ginawa dito Okay, so yung susunod na possible na patch node yung Potential. So sa Potential 2 kailangan ulit mag-dismantle ng mga rare items. So pwede ka naman hindi pumili kasi medyo malamala ako dyan sa Potential kasi alam nang pagsabay-sabay ni Nitro yan. So yeah, weapon, pwede ka lang siguro mag-imbak ng mga ganito tapos tataas yan hanggang 99, diba? So paldo na naman ulit para dyan sa Potential 2. Tapos yung sunod naman yung
Infuse 345 kasi may bigay na Infuse eh. So sa mga nagbabadya na kasi si Nicro ng possible na maging updates niya eh. Diba ito? Nagbigay ng Spell Rune tsaka Spell Starlight Crystal. So magkakaroon siguro ng Infuse 345. Ang ganda niyan kasi may mga hit, may defense, at tsaka basic, no? May accuracy basic tsaka depth talaga yan. Kaya solid yan dito sa Infuse. Yan. Nakabang-abang yan kasi yun yung mga bagay na hindi mo kailangan mag-craft ng armor. So kailangan mo lang makaswerte para makakuha ka ulit ng itong kagandang Infuse. Okay? So yung sunod naman mga bossing, hindi mawawala yung tinatanong yung na bootcamp. Sa bootcamp guys, based dun sa Mirror, February 18 natapos yung bootcamp. Sakto, baka February 18 then yung bootcamp sa Nightcrow. Kasi based dun sa core, second week nilabas yung bootcamp. Yung first bootcamp, parang second week nila nirelease. So sakto yung para sa February. Bakit bootcamp ang mauna kaysa Rapier? Sa tingin ko kasi guys, yung Rapier, ako bilang developer, bakit ko ilalabas agad yung Rapier kung magkaka-bootcamp? So, ang mangyayari sa bootcamp, puro Rapier yung gagawin doon. So, hindi kikita doon si Nightcrow. Sa tingin ko lang kung ako dev, hindi ko ilalabas yung Rapier agad. Bootcamp muna. Tapos, after ng bootcamp, saka ko i-release sa March, yung Rapier kasabay ng anniversary. So, yung anniversary is mangyayari sa March 11. Tarakan nyo na yan, guys. Kasi March 12 ako nag-livestream ng first Nightcrow natin. Diba? Malat pa ako nun, kung naalala nyo. Okay? So, yung mga possible na update, habol ko lang din yung blessing, guys. Yung blessing, wala kasing ano dun eh. Wala namang ifo-farm. Wala namang tataas na item doon. Wala namang ifo-farm. Kaya hindi ko na siya sinama. Pero, sa tingin ko, baka ilabas na rin yung blessing. Okay? So, yun lamang guys. Kung may tanong kayo, pwede kayong sumali sa Discord. And then yung link sa baba. Para sa iba pang update. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I-like naman yung video na to. Hanggang sa muli. Paalam.